Yung pong sa mga gun for hire, yung middleman, yung mismong tumira na riding in tandem kasi huli sa CCTV. Pero yung magpapatunay na ang mastermind ay yung kumpare at kumare mismo. Yung ninong at ninang nung anak nila ang mastermind. At yun nga po yung motibo, yung 13 million. Paano po, ano po yung magpapatunay? Meron po bang komunikasyon sa mga cellphone nila tungkol po sa utang na yan? Yung ebidensya po na ididiin yung mga mastermind. Kasi alam nyo po, General, binuksan ko yung Facebook post, Facebook account nitong si J.M. Reyes. Yung misis, mukhang close na close yung magkumare ng mga I love you BFF. Umaten pa ng lamay Patpi, nandoon sa burol. Hindi po ba, General, na talagang makikita mo kung gaano ka-close yung magkumare? Napakahirap paniwalaan na sila yung utak. General, ano po ba yung pinangahawakan natin na talagang ididiin yung mag-asawang suspect? Yes, tama naman yung observation mo, Ma'am Ali. Talagang minsan mahirap paniwalaan yung na magagawa ng kaibigan mo na ito nga ay kumari pa yung ganyang karumal-dumal na krimen. But base doon sa ating pag-iimbestiga at mga hawak nating ebidensya, ay meron silang pagkakautang na nagkakahalaga ng 13 million pesos dito sa mga mag-asawang lulu na sinisingil na ito ng mag-asawang lulu. At sa katunayan na sila may utang na worth 13 million pesos, ay na-recover natin yung cheque na inisyu nitong babae doon sa mag-asawang lulu. Tumalbog, no? Na nagpapatunay indeed na talaga may utang sila ng ganong kalaking halaga. At base doon sa conversation sa cellphone ng mga gunmen at ng mga gun for hire na nahuli natin, talagang sinasabi na papatayin yung mag-asawa, papasukin sa bahay, at ang importanteng makuha ay yung cellphone ng mag-asawa at yung cheque na nai-issue. So those are some of the pieces of evidence, physical evidences na nasa kamay natin na magtuturo na itong mag-asawang kumare ng mga biktima ay talagang indeed may kinalaman doon sa pagpatay sa kanila. That is aside from extrajudicial confession ng isang gunman. General, napanood ko po yung interview nyo rin po kapon sa news, no? Ang gusto ko pong mamalaman po, kasi po nagkabayaran no? Correct me if I'm wrong, 900,000 po ang binayad po dito sa mga guns for hire. Grabe, yun ang halaga ng buhay. Mag-asawa. Yung sinasabi nyo pong middleman at saka handler, sila ho ba yung nagbigay ng pera? Kasi bayad na po di ba? At ano po yung naging kwento po doon? Kaya nakuha po nila yung 900,000 na yun. Ilan sila po nag-divide po dyan? Base dito sa hawak nating ebidensya, sa mga conversation nila sa cellphone, ay lahat ng pera na 900,000 in total ay naibigay. Pero ang pagbibigay nun ay parang patsi-patsi lang. Yung hindi naman buong binibigay ng 900. Ang unang naibigay dun sa mga gunman ay parang 100,000 bilang parang mobilization fund nila, yung unang gagamitin sa surveillance at yung mga paunang pagbabantay doon sa mag-asawa. Tapos later on nung nagawa na po yung pagpatay, ibinigay yung kabuuan. At siyempre may parte rin yung handler at saka yung middleman, at parang napunta dun sa handler middleman parang kalahati, tapos dito sa mga gunmen kalahati na kanilang pinaghati-hatian na po. Okay. General, nasa custody nyo na rin ba yung mag-asawang tinuturong mastermind, si Anthony Limon at si J.M. Perez? Mag-asawa po ito na kumare at kumpare nga nung mga pinaslang. Nasa custody nyo na po ba? At ano po, meron po ba silang did they lawyer up kaagad? Meron po ba silang, are they denying it? Are they already confessing na involved sila? O may denial po? Ano po ang kwento ng mag-asawa? Well, yung sabi ko nga, nahuli natin yung 7. Nakasama na dyan yung mastermind na si Anthony Limon, at matibay ang ating ebidensya dyan. So hindi naman natin sila mapipilit na magsalita sapagkat karapatan naman nilang manahimik at kumuha ng sarili nilang lawyer. What we have are physical evidences, testimonies, and circumstantial evidences na nabubuuin natin para sa mas matibay na nakasong isasampa natin sa husgado. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.